Kabanata 301 hanggang 305. Nakakita ang mga designer at manufacturer ng ilang partikular na natatanging henyo sa kasaysayan, na umaabot sa antas na ito sa edad na ito. Siyempre, mas mahirap ay upgrade ang disenyo at pagmamanupaktura sa likod kaysa sa panday. Forging master sa antas ng spiritual forging, hanggat sila ay patuloy na nagpapanday, tiyak na makakaakyat sila sa 6 na antas, ngunit pagkatapos ng ika-5 antas, ang bawat antas ng pagpapabuti para sa mga designer at manufacturer ay isang qualitative leap, at ito ay magiging napakahirap. Gayunpaman, dahil sa mabilis na pagpapabuti sa maagang yugto, mas maraming tao ang piniling magdisenyo at gumawa. Sa partikular, hindi lahat ng mga soul master ay angkop para sa forging, at ang forging ay nangangailangan ng labis na pangangatawan. At sobrang boring, paano magkakaroon ng magandang kapaligiran sa pag-aaral para sa mga designer at manufacturer? Gurulo. Si Tang Wulan ay nakatayo sa pintuan ng 10 minuto. Bagamat maraming tao ang nakakita sa kanya noon, walang pumapansin sa kanya. Gutom na gutom. Ito sa puso ni Tang Wulan ay tinatawag na nalulumbay. Kung hindi ito gumana, maaari lamang siyang bumalik upang uminom ng tubig at pinindot ito, at maghintay hanggang sa hapon upang ibigay ang gawaing pang-forging, at magkaroon ng 1,000 kontribusyon na puntos bago kumain sa gabi. Kumain ng mas kaunti, kumain lang ng mas kaunti. Noong nakaraang taon, nagngangalit siya at tinanggap ang kanyang kapalaran. Kaya mo bang magtrabaho ng husto? Sa sandaling ito, isang medyo mahinang boses ang tumunog sa kanyang harapan. Ah, oo. Nang tumangala si Tang Wulan, nagulat siya nang makitang nakatayo sa harapan niya si Yuanan, na isa ring work student na katulad niya. Napaka-ordinaryo pa rin niyang tingnan, namumula ang mga mata. One piece for 8,000 forged products, 1,100 contribution points. Hindi kasama sa taon. Tapos na ba ang deal? Sabi ni Yuan. 1,001. Mas mataas ba ito kaysa sa kontribusyon na ibinigay sa gawain sa akademya? Okay. Pero magbayad ka muna. Wala akong pera para kumain. Sumang-ayon si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, walang mas mahalaga kaysa sa pagkain. Oo. Ikaw na mismo ang magbabayad ng transaction fee. Yuan daw. Bayaran sa transaksyon. Si Tang Wulan ay tumingin sa kanya ng may pagtataka. Yuan daw, ang paglipat ng mga puntos ng kontribusyon sa pagitan ng mga mag-aaral ay nangangailangan ng 1% bayad sa transaksyon sa kolehiyo. Sayang naman. Ito ang unang naisip ni Tang Wulan, talagang ginawa ng akademya ang lahat. Let's do this, you don't need to spend transaction fees, you can save it. You can help me pay for dinner later. How about? Si Tang Wulan ay lihim na nagkalkula sa kanyang puso, 1,100 kontribusyon na puntos. Kung hindi lang ikaw ang uri ng walang prinsipyong pagkain tulad kagabi, malamang na sapat na ito para sa isang araw na gastusin sa pagkain. Bago ang pagbabago, dapat siya ay nag-aatubili na kumain ng gayong luho, kumakain ng 1 piraso sa isang araw, ito ay higit pa sa luho. Gayunpaman, pagkatapos ng ligaw na pagkain kahapon, naunawaan niya na ito ay isang halaga ng pera na kailangan niyang gastusin. Ang sapat na nutrient intake ay lubhang nakakatulong para sa kanya upang mapabuti ang kanyang qi at dugo. Kahit na si Old Tang ay nagsabi na kung palagi siyang makakakain ng mga bagay na may mataas na sustansya, mas madali para sa kanya na masira ang mga unang cell. Ang pagtaas ng qi at dugo ay nangangahulugan na ang katawan ay bumuti, at mayroon siyang spirit ring ng qi at dugo. Sa kasong ito, ang pagkain ay nagiging isang alternatibong paraan ng paglilinang. Noong nasa klase ngayon si Shen Yi, sinabi niya na mas maganda ang lakas ng katawan ng Soul Master, mas maaga niyang masisimulang subukang i-absorb ang Battle Armor. Maaari ding subukan ng mga Turing Spirit Masters na linangin ang Battle Armor, ngunit maaari lamang itong maging isang maliit na bahagi. Kahit na mayroong isang Forging Master upang tumulong sa espiritual na Forging, ito ay dapat na pisikal na malakas na sapat upang makisama. Ang pangunahing isa sa mga kinakailangan para sa level 50 at ang 5th ring cultivation base ay ang level 50 Spirit Master's Body ay sapat na ang lakas pagkatapos na ganap na mabago ng Spirit Power. Kapag isinama sa Battle Armor, ang sariling katawan, espiritu, at mental na kapangyarihan ay maaapektuhan sa iba't ibang antas. Ang mas maraming bahagi na isinama sa Battle Armor, mas matindi ang magiging epekto. Kaya, sa kasong ito, ang pagtaas ng lakas ng enerhiya at dugo ng isang tao ay hindi lamang magpapadali sa paglusot sa selyo, ngunit magkakaroon din ito ng malaking benepisyo para sa pagiging isang Battle Armor Master sa hinaharap. Sabihin, hindi ito isang mahirap na bagay para sa 1,000 Fortune First Grade ngayon. Ipasok ang espiritual na antas ng forging at pagbutihin ang iyong paglilinang. 1,000 Forging a product, nakakatapos siya ng 10 piraso sa isang araw nang walang problema. Ito ay dahil kailangan niyang magbayad ng espesyal na atensyon sa tuwing gusto niyang igarantya ang unang ranggo, at dapat niyang garantyahan ang 100% rate ng tagumpay. Ang ilang mga lugar ay hindi maaaring isave. Bilang isang kuripot, alam na alam ni Tang Wulan. Okay lang yan. Si Yuan ay natural na sumang-ayon. Sa katunayan, upang makatipid ng mga bayad sa paghawak, maraming mga mag-aaral ang gumawa nito.
Nagmamadaling iniligpit ni Tang Wulan ang papel, sinundan si Yuan En sa dining hall. Gutom na talaga siya, pero hindi siya nang ahas na maging walang prinsipyo kagabi. Sa mga taon ng karanasan sa pagkain ng pagkain sa Donghai College, pumili ako ng ilang masustansya at medyo abot kayang pagkain. Nagsimulang kumain ng malaki at espesyal. Si Rao ay napaka-kontrol niya, at ang pagkain na ito ay kumain din ng 420 puntos ng kontribusyon. Tang Wulan, may tanong ako sa iyo. Tanong sa kanya ni Yuan na medyo nakasimangot matapos kumain ng tanghalian niya kanina. Ano? Pinatay ni Tang Wulan ang ika-30 tanghalian at pinunasan ang kanyang bibig. Sa wakas halos mabusog na siya. Siyempre, mahaba pa ang lalakbayin bago kumain. Natapos na ni Guyu, Exi at Xu Xiaoyan ang kanilang pagkain at umalis na. Gusto siyang bayaran ni Yuanan, kaya nananatili siya rito sa lahat ng oras. Tao ka ba talaga? Seryosong tanong ni Yuanan. Oo nga, mas makakain lang ako. Sabi ni Tang Wulan. Sabi ni Yuan En, pero, masama sa kalusugan mo ang sobrang pagkain, di ba? Same time na umiling si Tang Wulan, at sinabing, hindi ako overeating. Ang overeating ay tumutukoy sa pagkain ng marami ng sabay-sabay at pagkain ng marami sa isang pagkakataon. At kumakain ako ng marami araw-araw at bawat pagkain. Kaya, hindi ito marahas. Overeating. Sabi ni Yuan En, buti na lang, hindi ako nangako sa iyo ng year-end package. Kung hindi sapat ang contribution points ko para sa iyo. Tara at tulungan mo akong mag-forge. Nga pala, itatanong ko lang sa iyo, nasaan ang forging platform? Nakipag-ayos na sila nung kakakain pa lang nila. Ang punto ng kontribusyon para sa tanghalian ay katumbas ng depositong ibinayad ni Yuanen kay Tang Wulan ng maaga, at kailangan ni Tang Wulan upang matulungan siyang kumpletuhin ang isang pambihirang metal na may 1,000 forging at 1 grado, maaaring piliin ni Yuanen ang uri ng metal, at ang presyo ng pagpipilian ay ang metal na pera, si Yuanen ang nagbabayad nito mismo. Then the rest of the contribution points, let's talk about dinner, kung hindi pa naubos, breakfast tomorrow. Ang Academy Forging Association ay mayroon nito. Gayunpaman, kung hindi ka miyembro ng Forging Association, kailangan mong magbayad para sa paggamit ng forging table. Sabi ni Yuanen. Forging Association. May sariling Forging Association ang college. Nagtatakang tanong ni Tang Wulan. Oo, maraming asosasyon sa kolehiyo. Lahat ito ay itinatag ng mga mag-aaral mismo, umuupo sa mga venue ng akademya, at bawat asosasyon ay bumubuo ng sarili nitong sistema. Ang iyong mga freshmen ay dapat na makatanggap ng mga imbitasyon mula sa bawat asosasyon, at ang pagsali sa asosasyon ay para sa paglilinang. Bahagi nito. Dahil kailangan mong magkaroon ng isang asosasyon upang linangin ang isang pangalawang propesyon. Kung ikaw ay sumasali sa para sa iyong asosasyon, maaari kang sumali sa para sa iyo. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may nagmamadaling pumasok sa cafeteria. Si Tang Wulan at ang iba ay naglalakad patungo sa pintuan at naghahanda na umalis, ngunit nakaharang lamang ang kanilang daan. Ito ay isang taong hindi masabi ang kanyang edad, ang kanyang mahabang nagniningas na pulang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang buong katawan ay tila nagdadala ng nakakapasong agos ng hangin. Ngunit hindi bababa sa ito ay isang nasa katanghaliang gulang na tao o mas matanda. Ang figure ay hindi matangkad, mga 1.7 metro lamang, ngunit ang kanyang mga balikat ay talagang napakalawak, at ang kanyang matitipunong mga braso ay mas malaki kaysa sa circumference ng baywang ni Tang Wulan. Nakatayo doon, parang bunker. Ang kanyang mukha ng nagniningas na pulang balbas ay nagmukha siyang leon. Pagkapasok niya sa pinto ay mahinang ungol ang pinakawalan niya. Sino si Tang Wulan, lumabas ka sa akin. Mukhang walang kilos ang lalaking ito, ngunit ang mahinang dagandong na ito ay naging, boss, sa kantina kayang mag-accommodate ng 1,000 tao, at ang mga mata ng lahat ay humihina rin. Hindi sinasadyang nahuhulog sa taong ito. 10 hakbang lamang ang layo ni Tang Wulan mula sa lalaking pula ang buhok sa oras na ito, at ang kanyang buong katawan ay namamanhid sa malakas na aura ng kalaban, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkagulat. Anong klaseng lakas ito? Maaaring maging napakalakas. Ako. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay ng hindi malay. Itong isang ito ay nakastuck sa pinto, hindi rin siya makalabas. At tinanong niya ang kanyang sarili kung hindi niya sinaktan ang taong ito. Ikaw. Inangat ng lalaki ang kanyang mukha at buhok, na nagpapakita ng isang pares ng kumikislap na pulang mata. Malinaw itong makikita. Ang isang ito ay mga 50 taong gulang, at siya ay napakasama. Sundan mo ako. Inabot ng red-haired weirdo si Tang Wulan sa isang hakbang, itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang balikat. Sino ka? Tanong ni Tang Wulan habang itinaas niya ang kanyang mga kamay nang hindi namamalayan, pumunta siya sa frame ng kamay ng kalaban, at sabay na umatras, itinaas ang kanyang kaliwang tuhod, gumawa ng offensive at defensive na paggalaw. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay ginawa ng walang pagsisikap nang dumating ang malaking kamay. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang kalaban gamit ang isang kamay, na parabang nahawakan niya ang isang tansong cast iron, at madaling napatalbogan palayo sa kanyang kapangyarihan, at pagkatapos ay hinawakan ang malaking kamay sa kanyang balikat, na parang sa sandaling iyon, ang braso ay hamaba.
Pagkatapos ay naramdaman ni Tang Wulan na parang umiikot ang langit. Diretso akong lumabas ng cafeteria. Hoy! Sigaw ni Yuanan, nagmamadaling tumakbo sa kanya. Hindi pa niya nakuha ang first grade metal ng Thousand Forging. Mabilis na dumaan ang nakapalibot na tanawin, at naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay napapalibutan ng isang pagsabog ng nagniningas na enerhiya. Ngunit ilang hininga na lang, magaan na ang kanyang katawan, at nang siya ay muling nasa lupa, nakarating na siya sa ibang lugar. Ito ay isang malaking silid, ang silid ay magulo, may mga hanay ng mga metal na istant sa magkabilang gilid, nang makita ang mga istant na ito, si Tang Wulan ay hindi maiwasang lumiwanag. Sa mga istant ay inilalagay ang iba't ibang mga bihirang metal, ang ilan sa mga ito ay partikular na mahalaga oo, kahit na sa East Sea City Blacksmiths Association, paminsan-minsan lamang niya itong nakikita mula sa guro. Sa gitna ng silid ay isang malaking forging table. Ang dami ng forging table ay talagang pinakamalaki na nakita ni Tang Wulan. Nagniningning na pilak, hindi ito pangkaraniwang produkto sa unang tingin. Ito ba ay isang malaking forging studio? Mukhang ganito talaga. Kaya mo bang sanayin ang iyong isip? Ang mahinang boses ng lalaking may pulang buhok na kakaiba ay nanggaling sa likuran. Nakabawi si Tang Wulan at lumingon sa kanya, sino ka? Bakit mo ako inaresto dito? Ang kakaibang pulang buhok ay nagsabi, sabihin mo muna sa akin, maaari ka bang maging espiritual na huwad? Sinabi ni Tang Wulan, nagkaroon ako ng maswerteng tagumpay minsan. Nagtaas ng kilay ang red-haired weird, okay, then you will be lucky to show me again. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kamay sa forging table. Umiling si Tang Wulan, hindi ko nasusubukang muli ang espiritual na pagsasanay. Huling beses na nagtagumpay ako sa pamamagitan lamang ng isang pagkakataon. Wala akong sapat na paglilinang sa sarili. Ang pagkakataon ng tagumpay ay napakababa. Kung ang isa ay hindi mabuti, ito ay makakasakit sa kaluluwa. Hindi ko susubukan muli hanggang ang aking lakas ay umabot sa ikatlong ring. Wala ka man lang tatlong singsing. Natigilan ang pulang buhok na weirdo, napakamot sa ulo. Sinabi ni Tang Wulan, oo. 13 taong gulang ako, kailangan ko bang magkaroon ng tatlong kasanayan sa paglilinang ng singsing? Kahinaan. Seryosong tumango ang red-haired weirdo, Thousand Forge. Let me see. Gumalaw ang puso ni Tang Wulan, at naisip niya ito, ayos lang, maaari mo akong hilingin na gumawa ng 1,000 pagsasanay, mayroon akong kahilingan. Hinaplos ng red-haired weirdo ang magulo niyang buhok, mag-request ka sa matanda. Sige, una ka na. Tara, anong request? Sinabi ni Tang Wulan, kailangan mo akong pahintulutan na pumili ng mga pambihirang metal dito, at pagkatapos ay aalisin ko ito pagkatapos na matagumpay ang pandayan. Okay. Hindi man lang nagdalawang isip ang red-haired weirdo, kaya tumango siya at pumayag. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, sabihin mo sa akin kung paano gamitin ang forging table na ito. Hindi pa ako nakagamit ng ganoong cash forging table dati. Dinala siya ng weirdo na may pulang buhok sa forging table at panandali ang nagsalita ng ilang salita. Si Tang Wulan ay nakikibahagi sa pagpapanday sa loob ng napakaraming taon, at sa ilang mga pagpindot mula sa kanya, agad niyang naunawaan ang iba't ibang mga function ng forging platform na ito. Kung gayon sisimulan ko na ngayon. Gaya ng sinabi niya, lumingon siya sa metal na stand sa tabi niya, at saka mabilis na naglakad. Nangako lang ako na pamamiki ng mga first class na produkto ni Yuanan para kay Yuanan, at ngayon ay may mga bihirang metal na inihatid sa kanyang pintuan, na isang magandang bagay. Bagamat si Tang Wulan mismo ay mayroon ding ilang bihirang mga stock ng metal, ito ang premyong napanalunan niya pagkatapos lumahok sa kompetisyon sa ngalan ng East Sea Forge Association. Pero sa kanya yun. Siyempre, kung hindi mo ito kailangan, hindi mo ito kailangan. Napakalaki talaga ng kanyang maliit na treasury, maliban sa pag-iipon ng pera para mabili ang apat na makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa, at pagkumpleto ng mga gawain para sa tangsek kapalit ng mga kontribusyon na puntos. Kapag lumitaw ang ilang mas magagandang pagkakataon, paminsan-minsan ay bumili siya ng ilang bihirang metal mula sa East Sea City Forge Association bilang kanyang sariling reserba. Ito ang gagawin ng bawat manghuhuwad. Naglakad si Tang Wulan papunta sa bakal na stand sa tabi niya, tiningnan ang piraso ng mahalagang bihirang metal, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, at pagkatapos ay naglabas siya ng 2 piraso mula sa ilalim na layer ng walang pag-aalinlangan. Hoy, hindi pwede yan. Sabi agad ng red-haired weirdo nang makita niya ang 2 piraso ng rare metal na iniabot niya. Ang 2 piraso ng metal na niyakap ni Tang Wulan ng mag-isa ay mukhang kulay abo at hindi mahalata, kahit na parang 2 ordinaryong bato. Di ba sabi mo, hayaan mo akong pumili ng kahit anong gusto mo? Nagsisisi ka na ba ngayon? Sa madaling salita, hindi uubra ang 2 pirasong ito. At saka, 1,000 pulsifikasyon lang ang hiniling ko sa iyo. Para saan ba ang 2 piraso ng bihirang metal? Masakit ang pulang buhok na kakaibang mukha. Halatang hindi siya magaling magtago ng emosyon. Mga tao, sinabi ni Tang Wulan, bakit hindi tayo maaaring magkaroon ng 2 piraso? Kailangan nating maging mas mahusay ang pag-forging. Para sa 1,000 pag-forging, karaniwan kong ginagawa ang 2 piraso ng magkasama. Makakatipid ito ng oras.
Sa ilalim ng sitwasyon ng pagtiyak ng rate ng tagumpay, ang kahusayan na ito ay mataas. Habang nagsasalita, nagdala na siya ng 2 piraso ng bihirang metal papunta sa forging table, at mabilis na inilagay ang mga ito sa entrance ng calcination. Ang forging table na ito ay talagang advanced, na may kakayahang magkalsi ng hanggang 5 piraso ng bihirang mga metal ng sabay-sabay. Bukod dito, ang temperatura ng calcination ay mas mataas kaysa sa pangkalahatang forging table, na sinusuportahan ng Soul Guide battery, na napaka-advance. Hoy, ikaw, tumakbo ang weirdo na may pulang buhok, napakamot sa ulo at napakamot sa pisngi. Nang makita ang 2 piraso ng bihirang metal na ipinadala para sa calcination, hindi siya tumigil pagkatapos ng lahat. Ngunit hindi ito inilihim ng malungkot na tingin. Lumingon si Tang Wulan at ngumiti sa kanya. Mabangis na sinabi ng weirdong may buhok na pula, kung hindi mo makumplito ang 1000 forging, hindi, kahit man lang sa 1000 forging grade 2 pataas, patay na ang anak mo. Dito ka magtatrabaho para sa akin hanggang sa lumampas sa 2-star meteorite iron ang value na nalikha. Ang star meteorite iron, isang top-level na bihirang metal, ay wala sa Daoluo continent mismo. Ito ay isang meteorite na nahuhulog mula sa labas at nakuha mula dito. Ito ay sobrang siksik at napakabigat. Ang pinakakakaibang bagay ay ang meteorite na bakal mismo ay naglalaman ng isang espesyal na uri ng enerhiya. Ang mga sandata o mecha na pinanday nito ay magkakaroon ng mga espesyal na epektong tumagos. Sa makatuwid, sa pangkalahatan, pipiliin ng mga nangungunang mecha na gamitin ito para makabuo ng matatalim na armas. Ngunit ang dami ng star iron ay napakaliit kaya kakaunti ang talagang makakakuha nito. Nakilala ni Tang Wulan dahil sinabi sa kanya ni Mu Chen ang detalye tungkol sa mga katangian ng iba't ibang bihira at bihirang mga metal. Bagamat ang meteorite na bakal ng bituin ay mukhang kulay abo, kung titingnang mabuti, makikita mo na ito ay may pinong madilim na gintong tuldok na hugis na cross-section. Siyempre, hindi pa kakawala ng purple magic pupil ni Tang Wulan ang mga ganoong detalye. Sa silid na ito, ang pinakamahalagang bagay ay dapat itong 2 stellar meteorite na bakal, at 2 lang ang mga ito. Hindi nakakagulat na ang pulang buhok na weirdo ay nakakaramdam ng pagkabalisa. Siyempre, pinili ito ni Tang Wulan para sa isa pang dahilan, at iyon ay ang pagkakaroon ng problema sa mismong star meteorite iron, hindi nito kayang bigyan ng buhay ito sa pamamagitan ng espiritual na pagpapanday. Sa madaling salita, maaari itong magamit upang makagawa ng isang armor ng labanan sa karamihan. Dahil dito, malaki ang diskwentong halaga nito, at mas inilalapat ito sa mga top-level na mecha, ngunit bihirang pumili ang mga master ng armor. Kung hindi papayagan ng weirdo na may pulang buhok si Tang Wulan na pekay ng 2 kayamanang ito. Di nagtagal pagkatapos makumplito ang calcination, pinindot ni Tang Wulan ang button, at sunod-sunod na lumitaw ang 2 star at meteorite na bakal. Napaayos siya sa forging table. Tapos ako nagsimula. Lumingon si Tang Wulan upang tingnan ang pulang buhok na weirdo. Tumango ang weirdo na may pulang buhok, anak, mag-ingat ka. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, at sabay na itinaas ang magkabilang braso, 2 magaan na gininto ang sinag ng liwanag ang biglang lumitaw sa pagkakahawak ng magkabilang kamay, at pagkatapos ay bumagsak. Sunod-sunod na dagandong ang tumunog. Nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan, at biglang nagpakita ng pagkagulat ang kanyang mukha. Sa huling pagkakataon, na may malaking kapalaran, ang kanyang forging martilyo ay na-upgrade sa espiritual na forging. Pagkatapos nito, hindi na niya sinubukang magpanday muli. Sa oras na ito, nahulog ang martilyo, at hindi na niya kailangan pang subukan. Naramdaman na niya agad ang pagpanday. Ang mga pakinabang ng pagpapanday ng mga martilyo. Una sa lahat, ang pares ng forging martilyo na ito ay naging kasinggan ng wala para sa kanya. Ito ang unang benepisyo ng espiritual na pagpapanday. Ang buhay ay konektado, at ang espiritual na pagpapanday ay naging bahagi ng katawan, kaya ang bigat ay natural na hindi makikita sa kanya. Ngunit sa katunayan, naramdaman ni Tang Wulan ang feedback na nabuo pagkatapos nitong mahulog. Ang bigat nito ay hindi bababa sa 2 beses na mas mabigat kaysa dati, ngunit ang dami nito ay hindi tumaas. Nandoon pa rin ang espesyal na epekto ng stack hammer, at naidagdag na ito ng 1 beses. Lumalabas na kapag nahulog si Tang Wulan gamit ang isang martilyo, maaari niyang isalansan ang martilyo ng 2 beses, ngunit ngayon ay naging 3 beses na ito. Bukod dito, dahil sa mga katangian ng buhay ng espiritual na pagpapanday, ito ay napakadaling kontrolin. Pakiramdam niya ay kaya niyang kontrolin ang lakas ng bawat stack ng mga martilyo, nang mas tumpak kaysa dati. Ang higit na kakaiba ay ang kanyang espiritong kapangyarihan ay natural na dadaloy sa pares ng espiritual na pagpanday na lumulubog na mga pilak na martilyo. Kapag ang lumulubog na pilak na martilyo mismo ay bumagsak, hindi lamang ito ay may malakas na kapangyarihan, ngunit sa parehong oras, maaari itong magamit pagkatapos na ang kapangyarihan ng kaluluwa ay output ayon sa kanyang kagustuhan. Mag-zoom in, pagkatapos ay pisilin ang piraso ng metal. Sa makatuwid, nang bumagsak ang mga martilyo, unang naramdaman ni Tang Wulan ang napakagandang pakiramdam na kontrolado ang lahat. Ang isang patak ng martilyo ay halos mas mahusay kaysa sa nakaraang 4 o 5 martilyo. Ang star meteorite ay napakakapal na hindi madaling mapeke.
Ngunit pagkatapos mahulog ang martilyo ni Tang Wulan, ang dalawang star meteorite na bakal, sa ilalim ng pagkilos ng stack hammer at ang output ng spirit power ng spirit forging sinkang silver hammer, ay biglang lumitaw ng dalawang marka, at ang tunog ng feedback ay malinaw na ipinadala sa lumulubog na silver hammer. Ang resonance ng panloob na istruktura ng kanyang dalawang bituin na meteorite na bakal. Ito ay espiritual na pagpapanday. Hindi lamang nito matutulungan ang sarili na mapabuti ang epekto ng pagpapanday, ngunit sa parehong oras, katumbas ito ng pagiging tulay sa pagitan ng sarili at ng metal. Pagkatapos palakasin ang feedback ng metal, sabihin sa iyong sarili upang maramdaman mo ang pangunawa ng pambihirang metal na ito sa unang pagkakataon, upang mas mahusay na ipagpatuloy ang pagpapanday sa likod. Nang bumagsak ang pares ng martilyo ni Tang Wulan, lumiwanag din ang kakaibang taong may pulang buhok na nakatayo sa likuran niya, at biglang nagpakita ng pagtataka ang kanyang mga mata. Spirit Forging Martilyo. Gayunpaman, agad siyang sumimangot. Masasabi bang ang dahilan kung bakit nagawa ng maliit na batang ito ang mahirap na forging ay dahil sa pares ng spiritual forging hammers? Para sa isang panday, kung ang isang tao ay maaaring bumuo ng isang pares ng forging martilyo para sa kanya, siya ay talagang makakuha ng isang malaking kalamangan sa maagang forging, ngunit ito ay hindi maaaring hindi nangangahulugan na ang pundasyon ay hindi matatag. Ngunit ang palsipikado ni Tang Wulan ay mabilis na nabaligtad ang kanyang hula. Ang spirit forging silver hammer ay muling tumaas at bumaba, at sa parehong oras, ang katawan ni Tang Wulan ay nagsimulang umikot sa mismong lugar. Ang natatanging, magulong cloak hammer na paraan ng Tang sect. Ito ang prioridad na palitan ni Tang Wulan mula sa Tang sect, ang magulong paraan ng pagmamartilyo ng balabal, gamit ang katawan para umikot, sinasamantala ang lakas. Patuloy na pahusayin ang lakas ng kanilang sariling paghampas. Sa bawat pag-ikot, ang kapangyarihan ay ipapatong. Ngunit ang puwersa ng counter-shock ay napakalaki din. Noong nagsagawa si Tang Wulan ng espiritual na forging dati, ginamit niya ang kapangyarihan ng pamamaraang ito ng pagmamartilyo. Umaasa sa kanyang natural na divine power at sa bloodline power na pinahusay ng asensya ng Golden Dragon King, napakataas ng kanyang katawan. Gayunpaman, maaari lamang niyang kumpletuhin ang magulong paraan ng martilyo ng balabal para sa 48 magkakasunod na martilyo. Kung gusto mo ng higit pa, kailangan mo ng mas malakas na cultivation base at mas malakas na pisikal na kakayahan. Ayon sa alamat, ang magulong paraan ng martilyo ng balabal ay maaaring gumamit ng hanggang 81 martilyo, na talagang isang nakakatakot na pag-iral. Sa antas ng 48 martilyo, si Tang Wulan ay naging stagnant sa loob ng kalahating taon, hindi na nakataas ng isa pang martilyo. Makikita kung gaano kalaki ang kapangyarihan sa likod nito. Boom, 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 boom. Ang sunod-sunod na dagandong ay nakabibingi, sunod-sunod. Ang ritmo, ang pakiramdam ng ritmo, at ang mental state na ganap na pinagsama sa forging, lahat ay nagpakita ng antas ng forging ni Tang Wulan. Ang spirit forging hammers ay maaaring itayo sa tulong ng iba, ngunit ang forging rhythm na ito ay makukuha lamang pagkatapos ng libo-libong init ng ulo. Ang dalawang bituin na meteorite ay nagpatuloy sa pagbabago ng kanilang mga hugis, at ang kulay abong layer sa itaas ay nagsimula ring magbago. Tila sila ay nahawahan ng isang forging martilyo. Ang dalawang bituin na meteorite ay mabilis na naglabas ng malabong gininto ang kulay, at ang kulay abong layer dito ay nagsimulang maglaho ng tahimik, at ang dami nito ay unti-unting lumiliit. Nang pinik ang mabibigat na pilak noong araw na iyon, nakumpleto ni Tang Wulan ang 100 forging gamit lamang ang ilang martilyo, ngunit gumamit siya ng buong 16 na martilyo para sa 2 piraso ng star meteorite na bakal. Gamit ang mga espesyal na epekto ng mga nakasalansan na martilyo, pinandi niya pa rin ang mabigat na silver spirit. Nakumpleto na ng martilyo ang 100 pagpino sa pagsasanay. Ang dagandong ay nagpatuloy ng walang anumang paghinto, ang magulong cloak hammerlo ay nagpabigat ng kanyang dobleng martilyo, at ang liwanag sa dalawang bituin na meteorite ay naging mas malakas at mas malakas. Nagsimula ng gumawa ng mahinang, wupang, na tunog ang forging martilyo na itinaindayog ni Tang Wulan, at maging ang daloy ng hangin sa forging room ay pinaandar. Boom, 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 sa dagandong, ang dalawang bilog ng spirit ring sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan ay tumaas ng hindi namamalayan, nag-inject at naglalabas ng soul power, gamit ang spirit forging na katangian para maging mas malakas ang kanyang forging. Mas epektibo. Kung gusto niyang kumpletuhin ang pagpapanday ng 2 piraso ng star at meteorite na bakal bago siya ma-promote sa 5th level blacksmith, 1 piraso lang muna ang magagawa ni Tang Wulan, para makasigurado siya, at mas magtatagal ito. Ngunit ngayon, mayroon na siyang tulong ng isang forging martilyo, at higit sa lahat, sa matagumpay na karanasan sa huling pagkakataong pag-forging, ilang mga espiritual na paraan ng forging ang ginamit sa 1000 forging, at biglang nagkaroon ng multiplier effect sa kalahati ng pagsisikap. Boom! Nahulog ang ika-48 martilyo at umikot ang katawan ni Tang Wulan. Sa bawat oras bago ang oras na ito, hindi na niya makontrol ang kanyang lakas. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ko alam kung bakit, bumangon ang kumpiyansa mula sa kaibuturan ng aking puso. Ang 2 purple spirit ring na nakapaligid sa kanya ay biglang nawala. Sa halip, tumunog ang isang singsing ng gintong espiritu.
Ang lakas ng malakas na enerhiya at dugo ay lumabas, at ang sariling lakas ni Tang Wulan ay biglang tumaas sa isang bingga. Mahulog. Boom, 49 na martilyo. Sabay ding bumangon sa langit ang dalawang gintong ilaw. Ang libu-libong panday ay buhay at matagumpay. Ang dalawang gininto ang sinag ng liwanag ay tumagal ng higit sa 10 segundo bago unti-unting kumupas, at sa pilak na martilyo na huwad sa kamay ni Tang Wulan, tila may bahagyang dagandong ng dragon, at ang texture ng gintong dragon sa martilyo ay nagbabadya. Si Tang Wulan ay nakatayo doon ng may pag-iisip, at ang buong tao ay nahulog sa pagmumuni-muni. Nakikita ko. Nakatayo sa likuran niya ang mapula-pula na kakaibang lalaki. Nang bumagsak ang ika-49 na martilyo ni Tang Wulan, huminga siya ng malalim, dalawang gintong ilaw ang bumangon, at ang kanyang madilim na pulang mata ay nagliwanag din. Naiintindihan ko. Biglang napasigaw si Tang Wulan sa pananabik. Masayang tumalon. Ano ang naiintindihan mo? Dumating ang kakaibang boses na may pulang buhok. Pagkatapos na ma-promote sa Spirit Forging, ang aking Forging Hammer ay nangangailangan ng lakas ng enerhiya at dugo upang pasiglahin, at ang epekto ay mas maganda. At mayroong pangalawang espesyal na epekto, ang feedback. Maaari itong ibalik ang puwersa na nalilikha ng banggaan kapag ang martilyo ay ibinagsak sa linya ng dugo. Ako mismo, sa ganitong paraan, mas may iligtas ko pa ang sarili kong lakas, makakapag-forge pa ng mas mahabang panahon, at makakapagpalakas din. Ang feedback na ginawa ng bloodline ng Golden Dragon King sa huling martilyo ay nagbigay kay Tang Wulan ng isang pakiramdam ng sigasig. Ang lakas ng sandaling iyon ay nadagdagan, at malinaw na pinahintulutan siya nitong makamit ang mas mahusay na mga resulta sa kasunod na panday. Kung ito ang kaso, tiyak na tataas ang iyong sariling espiritual na forging success rate, at ang pagkonsumo ay mababawasan ng naaayon. Kapag naabot mo ang pangatlong singsing, kung gagawa ka ng higit pang forging, tiyak na hindi magiging masama ang success rate. Nang makita ang nasa sabik na hitsura ni Tang Wulan, ang may pulang buhok na kakaiba ay same time na nagsabi, "Bueno, nakapasa ka sa antas. Mula ngayon, miyembro ka na ng ating Shrek Blacksmith Association." Napakasaya nitong napagpasyahan. Habang nagsasalita, hindi niya alam kung saan kukuha ng itim na badge at direktang idinikit ito sa kaliwang dibdib ni Tang Wulan. Ha! Sandali lang. Hindi pa ako nangako. Nagulat si Tang Wulan, ngunit napakabilis na kumilos ng weirdo na may pulang buhok. Naramdaman na lang niyang uminit ang kanyang dibdib, at nakalagay na ang badge. Wala kang mga kwalifikasyon na hindi aprubahan. Bilang isang panday, saan mo gustong pumunta kung hindi ka sasali sa Blacksmith Association? Sabi ng red-haired weirdo as expected. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, mayroon pa bang ganoong Panginoon na matigas ang ulo na yumuko? Hindi mo sinabi sa akin kung sino ka. Ako. Ang weirdo na may pulang buhok ay nanligaw sa pulang buhok na nakatikip sa kanyang mga mata, at sinabing may mapagmataas na mukha, ito ang presidente ng Shrek Academy Forge Association, Feng Wuyu. 8th level Saint Crafter. Paano ka? Ikawalong antas Saint Craftsman. Malaki pa rin ang shock ng apat na salitang ito, may mga powerhouse din pala sa antas ng Saint Craftsman ang Shrek Academy. Inihain. Matapat na sabi ni Tang Wulan. Pagkatapos maglingkod, bilasan mong sundan ng matanda bilang isang guro. Sa nakikita mong may kaunting talento ka, at ubiling tatanggapin ka ng matanda bilang isang alagad. Susundan ko ang matanda sa hinaharap. Sabi ni Weird na red ang buhok sabay saksak. Napakaraming halimaw talaga ng Shrek Academy. Naisip ni Tang Wulan sa kanyang sarili, pasensya na. Mayroon akong guro. Hindi kita maaaring sambahin bilang isang guro. May teacher ba? Sino yun? May malakas bang player? Ang mga mata ng red-haired weird ay nagpakita ng kaunting pag-aalala, at nagtanong siya. Sinabi ni Tang Wulan, ang aking guro ay isa ring ikawalong antas na Saint Craftsman, ngunit siya ang presidente ng East China Sea Forging Masters Association. Dapat ay mas bata siya sa iyo. Hindi niya sinabi na si Mu Chen ay mas malakas kaysa sa red-haired weirdo, ngunit sa the age mahinang binanggit ang agwat sa pagitan ng dalawang panig. Ang kakaibang pulang buhok na si Feng Wuyu ay natigilan saglit, si Mu Chen boy. Ikaw pala ang apprentice niya, anong swerte ng batang ito? Kumunot ang noo ni Tang Wulan, maswerte ako. Mapalad akong nag-aral ng forging sa ilalim ng teacher. Mayroon din akong isa pang forging teacher, Teacher Mang Tian. Dahil sa patnubay ng dalawang guro kung ano ako ngayon. Ikaw bilang presidente ng Blacksmiths Association ng Shrek Academy, hindi mo ako hahayaang ipagkanulo ang iyong dibisyon. Ito. Bam-ulong ang may pulang buhok na kakaiba, pagtaksilan, mukhang hindi ito malaking bagay. Bagamat ang talento ni Mu Chen sa panday ay mabuti, ngunit ang kanyang sariling lakas ay mas malala. At ubili na umasa sa mga tagalabas na iyon. Mahirap para sa isang nilalang na ma-promote sa kaharian ng Contra. Kung walang may titulong Daoluo na antas ng pagiging master, sa palagay ko ay mahirap itong maging master sa cultivation. Iba ang cultivation ng matandang lalaki kaysa sa kanya. Habang nagsasalita, inilabas niya ang kanyang kaluluwang kapangyarihan na parang isang kayamanan. Isang mahinang pulang ilaw ang lumitaw mula sa kakaibang taong pula ang buhok, at pagkatapos, ang mainit na daloy ng hangin ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na liwanag sa buong silid. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na siya ay nasa isang forge,
at siya ay napaatras ng ilang hakbang nang hindi niya namamalayan. Umaagos ang dugo sa katawan, at halos hindi nito nalabanan ang mataas na lagnat. Ngunit ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit sa isang iglap. Mula sa paanan ni Feng Wuyo, bumangon ang isang bilog ng spirit rings. Lila, 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 itim, 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 pula. Siyam na spirit ring, nakakagulat na siyam na spirit ring, at ang huli ay nasa 10,000 taong antas pa rin. Mula sa pananaw ng pagtutugma ng singsing ng espiritu lamang, ang lakas ng taong ito ay hindi mas mababa sa Laokai. Hindi niya inaasahan na ang kakaibang lalaki na nakahuli sa kanya ay talagang isang title Daoluo, at hindi kalabisan na sabihin na siya ay talagang isang malakas na tao sa title Daoluo. Kasama ng kanyang sariling master, napakaraming title Daoluo sa Shrek Academy. Noong nakaraan, hindi man lang ako nang ahas na isipin ang pagkakaroon, kaya nakakita ako ng 3 tao sa loob ng ilang araw, at lahat sila ay malalakas na tao na nalampasan ng pinakamagandang spirit ring ratio. Sa paglitaw ng singsing ng espiritu, ang katawan ng pulang kakaibang lalaki ay tila bahagyang namamaga, ngunit pinanatili pa rin niya ang orihinal na hitsura, na naging imposible upang makita kung ano ang kanyang martial spirit. Ito ang nakakatakot na lugar sa antas ng title Daoluo, kaya niyang kontrolin ang formang ipinapakita ng kanyang martial arts ng basta-basta. Paano ito? Mahusay. Sa isang gurong tulad ko, maaari kang maglakad ng patagilid sa mainland. Kung sino man ang manggahas na mga api sa iyo, susunugan siya ng matanda hanggang mamatay. Mabangis na sabi ni Feng Wuyo. Parang hindi na normal ang isip ng taong ito. Lihim na ngumiti si Tang Wulan sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi na siya direktang tumanggi, naalala pa rin niya ang mga aral na natutunan mula kina Guyu at kay Lao. Ang pagharap sa mga lumang halimaw na ito mula sa Shrek Academy, kailangan mo talagang harapin ito ng mabuti. Senyor, napakakapangyarihan mo. Gayunpaman, hindi ko kayang ipagkanulo ang aking guro dahil sa iyong lakas. Kung maaari kong ipagkanulo ang aking guro ngayon, hindi ba't magagawa rin kitang ipagkanulo sa hinaharap? Imposible yun, hindi ka makakatagpo ng manghuhula na mas malakas sa akin. At least in terms of combat effectiveness, ganito. Sabi ni Feng Wuyo nang walang pag-aalinlangan. Kahit na ang taong iyon ay hindi kasing husay ng sa akin sa mga tuntunin ng paglilinang. Medyo natahimik si Tang Wulan. Pagharap sa lalaking ito, hindi niya talaga alam ang sasabihin. Well then, I will ask my teacher later, if he agree, I will worship you as a teacher. As for our association of forgers, sumali na ako. Anyway, magtatagal pa ako sa college natin in the future, ikaw hindi naman ako natatakot na hindi ako makita, di ba? Napakamot ng ulo si Feng Wuyo, okay. Nakakaproblema ka talaga. Pero, ang mga taong may kakayahan ay dapat na magulo. Gaya ng lagi nilang sinasabi na ako ay magulo. Senyor, babalik muna ako. Pansamantalang sabi ni Tang Wulan. Kinaweyan ni Feng Wuyo ang kanyang kamay at sinabing, tara na, tayo na. Gayunpaman, bawal kang sumali sa ibang asosasyon sa akademya. Oo. Kung may pumilit sa akin na sumali sa kanyang asosasyon, babanggitin ko ang iyong pangalan, gagana ba? Malalim na tanong ni Tang Wulan. Umirap si Feng Wuyo, syempre gumagana. Sino ang maglakas loob na magnakaw sa akin? Tumalikod si Tang Wulan, naglakad patungo sa forging platform, kumuha ng 2 star meteorite na bakal, at tapat na inilagay ang mga ito sa kanyang storage ring. Ang 2,000 forged na 1 grade star meteorite na bakal mismo ay naging madilim na ginto, at ang buong katawan ay nagniningning na may kaunting liwanag ng bituin, tulad ng kalangitan sa gabi na napakarilag. Sa pagkakataong ito ay kumita na ako. Hindi ba sinabi ni Yuanen na ang kolehiyo ay maaaring magbenta ng mga bagay sa kargamento? Hindi ko alam kung gaano karaming mga kontribusyon na puntos ang maaaring ipagpalit para sa 2,000 forged na 1 grade star meteorite na bakal. Huwag mag-alala tungkol sa pagkain ngayon. Hahanapin ulit kita. Bago lumabas, ang boses ni Feng Wuyo ay nagmula sa likuran, na naging sanhi ng pagsuray-suray ni Tang Wulan sa kanyang paanan. Siyempre, isang magandang bagay na humanga ng isang santo craftsman level master. Pero itong santong craftsman na may kakaibang personalidad ay talagang magaling makakita sa kanya. Matapos tuluyang lumabas, nalaman ni Tang Wulan na tila siya ay nasa itaas na palapag ng pangunahing gusali ng pagtuturo, hindi bababa sa 4 na palapag sa itaas. Tinapik-tapik ang dibdib niya, ngayon lang talaga siya natakot. Siyam na antas na pamagat daw luo. Hindi alam ng taong ito kung ano ang pamagat, kaya lumingon siya at nagtanong sa guro. Siya ay hindi sapat na pamilyar sa pangunahing gusali ng pagtuturo, at sa wakas ay natagpuan ang hagdan. Pababa na sana siya ng hagdan, nabangga niya si Yuanen sa harapan niya. Matagal na kitang hinahanap, andito ka talaga. Okay ka lang? Tanong ni Yuanen. Umiling si Tang Wulan, okay lang ako. Bumagsak ang mga mata ni Yuanen sa kanyang dibdib, sumali ka na ba sa Blacksmiths Association? Nang tumingin si Tang Wulan sa ibaba, nakaramdam siya ng kaunting pagkatulala. May maliit na itim na martilyo na nakasabit sa kanyang dibdib. Tama, idiniin siya ni Feng Wuyo, parang magaspang na maliit na martilyo. Siguraduhing sumali. Ngumiti ng mapait si Tang Wulan. Maganda kung personal kang tulungan ni Feng Feng na sumali sa asosasyon.
Mukhang may kakayahan ka talagang magpanday. Tumanggaw naman si Yuan na parang gamaan ang loob. Baliw na matanda. Medyo gumalaw ang sulok ng bibig ni Tang Wulan. Loko talaga yung isang yun. Sinabi ni Yuan, nagkataon na hindi mo kailangang pumunta, ang Forge Association ay nasa ika-4 na palapag. Maaari mong subukan ang forging table ng association ng libre pagkatapos mong sumali sa asosasyon. Ngunit ang mga bihirang metal ay kailangang icon figure ng mag-isa. Oh, nandito ang Blacksmiths Association. Pagkatapos ay dalhin mo ako upang makita. Noong una siyang dumating sa Shrek City, talagang kailangan niya ng sarili niyang forging platform, at sa wakas ay pumasok siya sa spiritual forging level. In terms of forging, kailangan pa niya ng more forging. Sobrang effort. Ang forging room ni Feng Wuyo ay nasa pinakaloob na lugar. Tila pamilyar na pamilyar si Yuan sa akademya, at dinala siya sa isang direksyon sa ika-4 na palapag. Hindi nagtagal, nakakita si Tang Wulan ng isang malaking palatandaan. Forging Association. Medyo kahanga-hanga ang 4 na karakter. Sa pagtulak ng pinto, ang unang bagay na nakakapansin ay isang malaking counter, na higit sa 20 metro ang lapad at may higit sa 15 bintana sa kabuuan. May 3 mukhang batang tauhan na nakaupo sa likod ng mga bintana. Dapat silang mga estudyante ng akademya. Bumulong si Yuanan, lunch break na ngayon, at magiging masigla sa hapon. Ang Blacksmith Association ay napakapopular, dahil ang bilang ng mga panday sa iba't ibang propesyon ng kolehiyo ay kakaunti. Ngunit ang lahat ay labis na nag-aalala tungkol sa panday. Biglang naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang puso. Hello, ako si Tang Wulan, isang freshman, at narito ako para sumali sa aming Association of Forgers. Binigyan lang ako ni Mr. Feng ng badge. Gusto kong pumunta at tingnan kung may mga procedure na kailangan. Dumating si Tang Wulan sa isa. May nagtanong sa bintana ng napakagalang. Sa likod ng bintana ay may isang binata na mukhang 18 o 9 na taong gulang. Sinulyapan niya ang badge sa dibdib ni Tang Wulan at sinabing, personal kang kinuha ni Old Feng para sumali sa asosasyon. Oo, sinabi ni Tang Wulan ang totoo. Okay, mayroon ka bang profesional na badge ng Forge? Irerehistro ko ito para sa iyo. Ang aming Shrek Forge Association ay may katulad na mga patakaran tulad ng asosasyon sa mainland. Kung mas advanced ang Forge, mas maraming kapangyarihan. Sabi niya. Pagkasabi nito, hindi na siya nakapagpatuloy, dahil si Tang Wulan ay may hawak na badge na nagdidirekta sa kanyang mga mata. Isa itong badge na may kulay kahel na background at 4 na matangkad na dilaw na bituin. Dilaw na bituin na may kulay kahel na ibaba, Level 4 Master Forging. Sa Shrek Forging Association, ang Level 4 Forgers ay syempre hindi pangkaraniwan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong batang Level 4 Forge. Kung ikukumpara sa iba pang mga asosasyon sa kolehiyo, ang Blacksmiths Association ay karaniwang mas matanda, dahil ang mga panday ay nangangailangan ng oras upang makaipon. Na-curious na siya nang una niyang makita si Tang Wulan. Sa oras na ito, ang hitsura nitong pang-4 na antas na blacksmith badge ay mas nabigla at hindi maipaliwanag. Hindi ba ito totoo? Kinuha niya ang badge sa kamay ni Tang Wulan at inilagay ito sa instrumento. Anuman ang propesyon, malinaw na IR record ng kaukulang profesional na badge ang lahat ng impormasyon ng profesional mismo. Si Tang Wulan, lalaki, ipinanganak sa Aulai City, miyembro ng East China Sea Forgers Association, Level 4 o 4 Master Forging. Minsan na siyang nanalo sa pangalawang pwesto sa Junior Division ng Big Competition Forge Division ng Sky Sea Alliance. Isang kabuuan ng iba't ibang mga forging task ang natapos na. Hindi na niya ito mabasa. Ang larawang na project mula sa instrumento ay eksaktong kapareho ng nasa harapan niya. Ang mga badge ay hindi maaaring pek-ain, at sa Shrek Academy, ang mga peking ay walang kahulugan. Dahil napakadaling i-debunk. Level 4 Panday. Si Yuan na nakatayo sa tabi ni Tang Wulan, ay nanlaki din ang kanyang mga mata. Bagamat mahina niyang nahulaan mula sa pagkilos ni Feng Wuyo na kinuha si Tang Wulan, ang taong ito ay dapat na napakatalino sa panday, ngunit hindi niya inaasahan na ang batang ito sa elementarya ay napakatalino. Direkta siyang Level 4 Forging Master. Ang mga profesional sa ika-4 na baitang, lalo pa ang baitang ng freshman, ay hindi karaniwan kahit na sa ika-4 na baitang, at magkakaroon ng mas maraming profesional sa antas na ito hanggang sa ika-5 at ika-6 na baitang. Nahanap ko ang kayamanan. Ang pang-4 na antas na panday, iyon ang pag-iral na maaaring kumpletuhin man lang ang pangalawang ranggo ng 1000 Forge. Pakialis mo ito. Ibinalik ng binata ang badge kay Tang Wulan, halatang mas magalang. Bilang panday, mas kilala niya ang mundo ng panday kaysa kay Yuanan. Ang isang 13 taong gulang na Level 4 na Master Blacksmith ay nangangahulugan na ito ay isang hindi pa nagagawang talento. Malaki ang posibilidad na napasok ang akademya dahil sa kanyang kakayahan sa pagpapanday. Ikaw ba ay isang working student? Tanong ng binata. Tumanggo si Tang Wulan. Nagulat ang mukha ng kabataan, pagkatapos ay sasabihin ko sa iyo ang ilan sa mga paggamot ng aming Forging Association. Bilang isang Master Forging, maaari kang makakuha ng mga sumusunod na paggamot. Una sa lahat, maaari kang makakuha ng isang eksklusibong forging room na may sukat na humigit kumulang 20 square meters,
habang tumataas ang iyong profesional na antas, maaari ka ring makakuha ng mas mataas na paggamot. Kasabay nito, bawat buwan, ang mga bihirang piraso ng metal ay maaaring ibigay sa iyo ng mga bihirang piraso ng metal. Mga metal na binibili mo sa asosasyon ng 20% diskwento sa mga puntos ng kontribusyon. Maaari ka ring magtrabaho sa asosasyon sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga gawain. Sa madaling salita, kung handa kang tanggapin ang forging commission sa pamamagitan ng asosasyon, ang asosasyon ay sisingilan lamang ng 5% ng bayad, at ang natitira ay sa iyo. Kailangan mo lamang kumpletuhin bawat buwan. Para sa 3 gawain, ang asosasyon ay magbibigay din sa iyo ng 2,000 kontribusyon na puntos bilang isang sweldo. Siyempre, ang premise ay dapat na matugunan ang iyong mga gawain sa antas ng profesional. Kung nakatagpo ka ng iba pang mga problema sa kolehiyo, maaari ka ring mag-apply para sa tulong mula sa asosasyon. Napakaraming benepisyo ng pagsali sa Blacksmiths Association. Mas nararamdaman na ngayon ni Tanggulan na siya ay nagdusa sa panday sa paglipas ng mga taon at hindi nawalan ng kabuluhan. Kahit saan siya magpunta, patok ang pagkakaroon ng craft, kahit pagdating niya sa Blacksmiths Association. Sinabi ni Tanggulan, kung gayon ay handa akong gawin ang gawain. Mangyaring bigyan muna ako ng isang forging studio. Ito ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Upang magkaroon ng eksklusibong forging studio, maaari siyang magsanay ng forging dito sa hinaharap. Kumpletuhin ang iba't ibang mga gawain sa forging. Dapat ay mayroon ding sangay ng Tangsek ang Shrek City, babalik sana siya at magtatanong kay Teacher Wu, at pumunta muna sa Tangsek branch sa Shrek City para magulat. Sa hinaharap, ang mga pangunahing gawain ay makukumpleto sa pagitan ng Shrek Academy at Tangsek. Habang kinukumpleto ang gawain, iniipon niya ang kanyang kakayahan sa pag-forging, nagsusumikap na patatagin ang kanyang posisyon bilang isang pang-5 antas ng forging master sa loob ng 1 taon. Maaaring magsagawa ng espiritual na forging ng mas mahinahon. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala si Tanggulan sa isang may sanga na koridor sa ika-4 na palapag. May maliliit na pinto sa magkabilang gilid ng koridor. Ang koridor ay hindi malawak, ngunit napakahaba, na umaabot sa kailaliman, na tila isang gusali ng tubo. Sinabi ng Batang Forging Association kay Tanggulan na ang bawat asosasyon ay may sariling teritoryo, at ang mga silid sa magkabilang gilid ay ang eksklusibong forging studios para sa forging master sa itaas ng level 4. Naka-soundproof ang studio, kaya gaano man kalakas ang forging sound, hindi ito maririnig, para hindi maapektuhan ang pag-forging ng iba pang mga forger. Ang numero ng studio ni Tanggulan ay madaling matindaan, ang 88. Ito ang iyong studio entrance card. Ang studio ay ibinibigay sa iyo ng walang bayad. Maaari kang pumunta anumang oras kung kailangan mong bumili ng mga pambihirang metal. Ang pick-up task din ang kaso. Aayusin namin ito para sa iyo sa lalong madaling panahon. Sige, guguluhin kita. Pagbukas ng pinto, pumasok si Tanggulan sa studio kasama si Yuanan. Ang lahat sa studio ay maayos at maayos, na may 2 metal na stand sa magkabilang gilid, syempre walang laman sa itaas, at isang forging table sa gitna. Ito ay hindi kasing laki ng forging platform ni Fangguyo, ngunit isa rin itong napaka-standard, at si Tanggulan ay pamilyar din dito. Tapos walang iba sa kwarto. Ang mga dingding ng buong silid ay gawa sa metal, puno ng metallic texture. Kahit hindi kalakihan, maganda talaga. Simula ngayon, sa akin na ang lugar na ito. Bago siya dumating, nakakolekta na si Tanggulan ng 10 piraso ng mga pambihirang metal para sa buwang ito. Ang pagtrato ng pang-4 na antas na panday ay talagang mahusay. Bagamat ang 10 piraso ng libreng bihirang metal na ito ay ang pinakakaraniwang uri, at ang halaga ay hindi mataas, ang mga ito ay walang kabuluhan. Huwag gawin ito para sa wala. Inilagay niya ang 10 piraso ng bihirang mga metal na ito sa stand, at pagkatapos ay inilabas ang ilan sa mga bihirang metal na nakolekta niya na hindi masyadong mahalaga, at inilagay ang mga ito. Biglang nawala ng laman ang forging room. Pumili ka, mga bihirang metal. Itinuro ni Tanggulan ang mga ito sa stand. Natigilan si Yuan, at sinabing, hindi ko masyadong maintindihan. Gusto kong gumawa ng isang pares ng kumpletong set, maaari mong irekomenda ang isa para sa akin. Tumingin sa kanya si Tanggulan nang may pagtataka, gumawa ng bitag. Gagamitin mo ba ito upang linangin ang sandata ng labanan? Tumango si Yuanan. Mapait na ngumiti si Tanggulan, natatakot ako na mas mahirap para sa iyo. Dahil kapag ginamit mo ang iyong martial arts, ang iyong katawan ay lumalaki ng labis. Siya nga pala, ano ang iyong martial arts? Nakakamangha. Maginhawa bang sabihin? Titan Great Ape. Sabi ni Yuanan pagkatapos mag-alinlangan. Titan Great Ape. Nanlaki ang mga mata ni Tanggulan. Siyempre narinig niya iyon. Ang Titan Great Ape ay kilala bilang ang hari ng kagubatan at ang hari ng mga kaluluwang hayop. Nakita rin niya ang pagkakaroon ng ganitong uri ng martial soul sa unang pagkakataon. Kung gayon ano ang gagawin? Tanong ni Yuanan. Sinabi ni Tanggulan, ang pinakamahusay na paraan ay ang paggamit ng spirit forging metal. Ang spirit forging ay nagpapahintulot sa metal na maghalo sa iyong sarili. Kahit gaano pa kalaki ang pagbabago ng iyong katawan, ito ay magbabago sa iyong mga pagbabago.
Ang aming class counselor ay nagsabi ngayon, ang battle armor ay isinusuot ng espiritu, kaya ang one-word battle armor ay hindi talaga isang tunay na battle armor. Gayunpaman, hindi ko pa rin alam kung paano gagawin ang battle armor. Hindi ko rin alam kung paano gawin ang battle armor. At mga pagbabago. Sinabi ni Yuan N, posible. Ngunit ang proseso ng produksyon ay napakakomplikado. Kaya, maaari mo akong bigyan ng isang uri ng metal na may magandang ductility at paghahambing ng presyo, 1000 forging. Saglit na nag-isip si Tang Wulan, at sinabing, pagkatapos ay hayaan mo akong gumawa ng parehong metal tulad ng martilyo. Ang immersion silver ay napakadaling malleable, at ang kabuuan ay nasa itaas na gitna din. Kung paano ito gagawin, mahahanap mo lang ang taga-disenyo ng mecha at ang manufacturer ay ngayon. Mabuti. Hindi magiging madali para kay Tang Wulan ang 1000 forging Shen Yin. Bilang kanyang unang kliyente sa Shrek Academy, bukas palad na hinayaan ni Tang Wulan si Yuanen na panoorin ang kanyang proseso sa Chen Forging. Nakatingin sa kulay pilak na metal sa kanyang harapan, naaalala ang pilak na ilaw na sumikat noon, napatulala si Yuanen kay Tang Wulan, ikaw, napakabilis mo, tama. Sinabi ni Tang Wulan, nakuha mo na. May aura ang Chenjin, ito ang unang baitang ng Chenjin. 1,000 kontribusyon lang mula sa iyo, hindi ba mahal? Kinuha ni Yuanen ang 1000 forging immersion silver, maingat na kinolekta ito, tumango, at sinabing, hindi ito mahal. Kung may papangako mo sa akin na palaging gagamitin ang presyong ito para pekain para sa akin, sasabihin ko sa iyo ang isang sekreto tungkol sa akademya. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso, at walang pag-aalinlangan na nagsabi, okay. Ngunit mayroon akong ilang karagdagang mga katanungan. Gusto kong tanungin ka tungkol sa mga mag-aaral sa pag-aaral sa trabaho. Maaari mong sabihin sa akin ng sabay-sabay. Ipinapangako kong susundin ko ang presyong ito sa hinaharap. Nagsusumikap ka, ngunit ikaw ay limitado lamang. End of this chapter.